Kapayapaan ang sumaatin pong lahat. Elder Ryan Bernabe, isa po sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa araw po na ito, hindi lamang isang magandang araw ang pinagkaloob sa atin ng Diyos, kundi isang pinagpalang araw. Bagong pinagpalang araw o blessed day, sapagkat patuloy tayong binibigyan ng Diyos ng kapayapaan sa ating buhay. Sa kabila ng mga nangyayaring kaguluhan, kasamaan, at mga bagay na nangyayari sa mundo, patuloy tayong binibigyan ng kapanatagan ng ating mapagmahal na Diyos. Kaya dahil dito, ating pagtibayin pa ang kapayapaan na ating nararanasan sa pamamagitan ng aral na hatid ng programang Blessed Day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa, na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala, na tanging sambin ng puso. Ama, salamat po. A blessed day to all. Muli ay isang pinagpalang araw po ang sumaating lahat sa atin ng mga mananampalataya sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, napakahalaga na sa bawat araw na dumadaan sa ating pong mga buhay ay meron tayong guide na nagiging basis po ng ating mga meditation at ng ating reflection. Kaya't sa part na ito ng Blessed Day, amin pong buong lugod na ipaglilingkod sa inyo ang daily reflection na hango sa mga aklat na isinulat ng ating kapatid na Hiel, na siyang pangunahing lingkod sa kabanal-banalang Iglesia. At ang daily reflection natin para sa araw na ito ay hango po sa daily reflection na love notes. Pakinggan po ninyo. I am the Lord your God. I teach you what is best for you. I lead you where you should go. Isaiah chapter 48 verse 17. There is only one Lord our God, Jesus Christ. He is our teacher and pastor. As a teacher, He disciples us with His words of truth. He reveals to us things that were, the things that are, and the things that are to come. With this knowledge, we understand the ways of the Lord in all ages. As the pastor of our soul, He protects us from our enemies, leads us to green pastures, to feed and nourish us, and to still and clean waters, to refresh and renew our souls daily. The best is yet to come. As the saying goes, the Lord is ready to give the best for us in this life and the life to come. Have faith in Him all the days of your life. Ganito ang sabi ng Panginoon ng inyong manunubos, ng banal na Israel. Ako ang Panginoon mong Diyos na nagtuturo sa iyo ng mapapakinabangan, na pumapatnubay sa iyo sa daan na iyong marapat lakaran. Isaiah chapter 48 verse 17. Iisa lamang ang Panginoon na ating Diyos, ang Panginoong Kristo Jesus. Siya ang ating guro at pastor. Bilang isang guro, tinuturuan niya tayo ng kanyang mga salita ng katotohanan. Inihahayag niya sa atin ang mga bagay noon, ang mga bagay na ngayon, at ang mga bagay na darating. Sa kaalamang ito, nauunawaan natin ang mga paraan ng Panginoon sa lahat ng panahon. Bilang pastor ng ating mga kaluluwa, pinoprotektahan niya tayo mula sa ating mga kaaway at upang papanumbalikin sa kalinisan at kalusugan ang ating kaluluwa araw-araw. Inaakay tayo sa mga luntiang pastulan upang pakainin at painumin ng malinis na tubig. The
best is yet to come. Gaya nga ng kasabihan, ang Panginoon ay handang ibigay ang pinakamahusay para sa atin sa buhay na ito at sa darating. Manampalataya ka lamang sa Kanya sa lahat ng araw ng iyong buhay. Lugod kong ito ay pagbubulayan sa kasiyahan man o sa kalungkutan. Buong kaluluwa kitang paglilingkuran, itatanyag ko ang iyong karangalan. Ang ibig ko lamang at ang pakiusap, likan mo ako ng pusong masikap. Buong buhay nawa kitang kilalanin, walang sawang ako sa'yo'y dumalangin. At sa paglalakbay ko sa sanglibutan, matatag palagi sa aking isipan. Mangyari nawa ang iyong kalooban. Ano ang aking pagdaraanan? Ikaw ang tanging nakakaalam. Ano man ang iyong maging kapasyahan, malugod ko ito ay pagbubulayan sa kasiyahan man o sa kalungkutan. Buong kaluluwa kitang paglilingkuran, itatanyag ko ang iyong karangalan. Ang ibig mo lamang ang pakiusap, likan mo ako ng pusong masikap. Buong buhay nawa kitang kilalanin, walang sawa ako sa'yo'y dumalangin. At sa paglalakbay ko sa sanglibutan, matatag palagi sa aking isipan. Mangyari nawa ang iyong kalooban. Di ko maiwasang umatak ng luha sa pagtataguyod ng iyong adhika. Marami ang sadyang ayaw umatawa sa ubod linis mo, hangarin sa madla. Sa pagkapatid ng iyong panukala, di lamang luha ang aking tataya, pati huling himla ng aking hininga. Ang ibig ko lamang at ang pakiusap, likan mo ako ng pusong masikap. Buong buhay nawa kitang kilalanin, walang sawa akong sa'yo'y dumalangin. At sa paglalakbay ko sa sanglibutan, matatag palagi sa aking isipan. Mangyari nawa ang iyong kalooban.
taguyod ng iyong adhika. Marami ang sadyang ayaw umunawa sa ubod linis mong hangarin sa madla. Sa pagkabatid ng iyong panukala, di lamang luha ang aking inataya, pati huling himla ng aking hininga. Ang ibig ko lamang at ang pakiusap, bigyan mo ako ng pusong masikap. Buong buhay nawa kitang dinalangin, walang sawa akong sa'yo'y dumalangin. At sa paglalakbay ko sa sanlibutan, matatag palagi sa aking isipan. Mangyari nawa ang iyong kalooban. Aking Diyos, aking Panginoon at Ama, mangyari nawa ang iyong kalooban. At pasakop ako sa pamamong nasa, kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Ang ibig ko lamang at ang pakiusap, bigyan mo ako ng pusong masikap. Buong buhay nawa kitang dinalangin, walang sawa akong sa'yo'y dumalangin. At sa paglalakbay ko sa sanlibutan, matatag palagi sa aking isipan. Mangyari nawa ang iyong kalooban. Mangyari nawa ang iyong kalooban. A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Tayong mga tao ang pinakadakilang gawa ng Diyos. Ayon sa nasusulat, nilikha tayo ayon sa larawan ng may lalang sa atin. Kumpara sa ibang nilalang, kagaya halimbawa sa hayop, nagtataglay tayo ng karunungan, kaalaman at pagkaunawa na hamak na humihigit sa mga ito. Wala ding limit ang posibleng matutunan ng tao. Hanggat may pagkakataon tayo na mag-aral at magsanay, may pagkakataon tayo na pagyamanin pa ang ating karunungan. Subalit bilang mga lingkod ng Diyos, may una at higit na kaalaman at karunungan na dapat pagyamanin tayo. At ito ang tatalakayin sa atin ng ating Elder Gem sa segment na Gabay ng Pamilyang Kristiyano. Shalom po mga minamahal na kapatid at sa inyo po na aming mga kaibigan, mga taga-subaybay. Sumating pong lahat ng kapayapaan ng ating Panginoon at isang mabiyaya, mabuting araw nawa ang sumating lahat. Sa araw na ito, ang ating pong tatalakayin ay tungkol po sa mga life lessons. Naobserbahan ko po yung pong pagdadrive, marami pong lessons na maituturo sa atin. So, ang tatalakayin po natin, ipinamagatan ko na gusto kong matutong mag-drive. Subtitle, Driving Lessons. Halos lahat po ng tao, mapababae, mapalalaki,
We wanted to learn how to drive, di po ba? Lalo na kapag alam mo na ikaw ay nasa tamang edad na, kasamang kakayahan, meron kayong kotse, meron kayong motorcycle o kahit tricycle, halos lahat gusto po nating matuto na mag-drive. 3 wheels, 4 wheels, o kahit po 2 wheels, gusto natin yan. Kasi additional skill yan yung pagdadrive ng motor o pagdadrive ng mga 4-wheeler. Plus point yan. Sa halimbawa, mag-a-apply ka ng trabaho, minsan nire-require nila with driver license. Ibig sabihin, marunong mag-drive. Kaya lang, ngayon po, alam nyo, sa LTO, bago ka bigyan ng lisensya, kinakailangan daw na pumasok ka sa driving school, duman ka sa driving lessons. Wala naman pong masama doon kasi dapat talaga merong proper o formal training ang isang tao sa driving lessons, sa driving, para siya ibigyan ng karapatan na magkalisensya. Kaya lang nakakalungkot, minsan alam nyo, bagaman wala na itong kinalaman sa paksa natin, meron nagkakalisensya nang hindi po dumadaan sa driving school. Katulad ng dati, alam natin, nakukuha pa rin sa paglalagay sa mga connections doon po sa mga LTO offices. Pero sana nga, wala na po ang ganong mga pangyayari. Balik po tayo. Mahalaga po na matutunan natin at maging gabay natin yung mga paraan, yung mabuting paraan ng pagdadrive. Kasi alam nyo, ang buhay natin bilang Kristiyano, bilang isang pamilya, gaya tayo ng isang nakasakay sa kotse na merong destination na dapat mapuntahan. Diba? Bilang mga isang pamilyang Kristiyano na pamilyang naglilingkod sa Panginoon, isang pamilyang makadiyos. Kagaya tayo ng isang pamilya na nakasakay sa kotse na nagdadrive ay yung ating tatay, yung husband o yung padre de pamilya. At dahil diyan, marami pong driving lessons na magagamit ng parents at ng children para umunlad ang buhay, materially and spiritually. At yun po ang ating tatalakayin sa pagkakataong ito. Ano bang isang mahalaga na matutunan kapag ka nagdadrive? Lagi pong sinasabi, yung kamay lagi sa manibela. 2 kamay hindi lang po isa. Kasi marami pong nagdadrive, 1 kamay lang. Yan, pwede sigurong ganun pagka mabagal ang takbo mo o nasa busy street ka. Pero halimbawa, nasa expressway ka, 1 kamay, mahirap po yun. Pagka bigla kang naputukan ng gulong, hirap kontrolin ng 1 kamay, di ba? Mahalaga po, 2 kamayan. Minsan, nasa 9 and 3. Kumbaga po sa relo, nasa 9 and 3 o kaya naman nasa 10 and 2. Yung po mahalagang hawak sa manibela. Pagka ang dala mo 4-wheeler. Siyempre, pag naka-motorbike, nakahawak ka dun sa manibela ng iyong motorbike. So, yun po mahalaga. Kamay sa manibela always. Para you are always in control. Lalo na po sa mga tatay, di ba? Sa mga husband, sa mga leader ng tahanan. We must be firm. We must be in control. Alam natin kung saan tayo pupunta. Alam natin diretso ang ating takbo. At kung may biglang mangyari na hindi natin inaasahan, we are in control dahil nakahawak tayong mabuti sa manibela. So yun po mahalaga. Anong ibig sabihin po ng paghawak lagi sa manibela? May mga plano tayo sa ating mga anak, di po ba? Meron tayong gustong marating o mangyari sa kanila, sa buhay nila at maging sa ministeryo. Kaya minsan, nagkakabisala, hindi natutupad. Nabibigo tayo. Be firm pa rin doon po sa ating direksyon na dapat marating. Nagkamali man ang ating anak, nadapa man sila, tulungan nating makatayo, tulungan nating makabangon, to be on the right track at makasama nating muli sa paglalakbay patungo sa ating pupuntahan. So ito po ay pananagutan ng mga tatay at nanay. Be firm sa ating paghawak sa manibela, kung saan tayo dapat na makarating, kung saan tayo dapat na pumunta. Ano pa? Pangalawa na lesson, focus on the road. Mahalaga po yan kasi may mga nagdadrive, di ba? Halimbawa, may kakwentuhan
sa kanyang passenger side. Nangyari po sa akin yan eh. May nasabayan ako na kasamahan sa kamanggagawa. Mahilig magkwento. Dito ko sa right side, siya nagmamanibela. Pag nagkukwento, tumitingin pa sa akin. Samantalang, napakabilis ng takbo namin. Naiya namang sabihin, focus on the road kasi nakikisakay lang ako. Ibig lang po sabihin mga kapatid, pag nagdadrive tayo, huwag na natin kausapin yung nagdadrive kung maaari. At tayo naman kung tayo nagdadrive, kung may sasabihin po tayo sa ating katabi, nakatingin pa rin tayo, hindi sa ating katabi, kundi doon din po sa daan. Kasi hindi natin inaasahan, baka may biglang-biglang masabugan ng gulong sa ating unahan, di po ba? So alam natin ang gagawing diskarte. May mga pagkakataon, biglang may tumatawid, di ba? Biglang may nagsuswerve na ating kasama sa daan ng mga sasakyan. So mahalaga po na nakafocus on the road. Eyes on the road. Ibig sabihin po, sa mga magulang, sa mga anak, we must always concentrate. Huwag tayong madidistract, di ba? Avoid distractions. Ito, nangyayari sa mga kalalakihan eh. Pag nakakakita ng magandang babae sa daan, nadidistract, napapalingon, di ba? Mali po yun. Lalo na kung may asawa ka na, di ba? Hindi baling tumingin pero huwag kang madidistract. Pag nakakita ng magandang kotse na kasabay sa daan, nakakalimutan ng tumingin sa harap, tumitingin na lang sa sports car o kaya sa magandang babae, di ba? Yung mga babae naman, ano ba nakaka-distract sa mga babae? Pag nagdadrive, may nakita magandang bahay. Napapatingin sa bahay, nawawala sa daan ng tingin. O kaya naman, pag nakakita ng magandang lalaki, ganun din. Di ba? Nadidistract. So, sa madaling salita, sa buhay po natin, bilang naglalakbay tayo patungo sa destination na dapat nating marating, we must focus on the road. Focus po tayo sa daan na pinalalakaran sa atin ng Panginoon. We must avoid distractions. Di ba? At hindi lang po yun. I-avoid yung pagkaantok. Di ba? Kasi may mga nagdadrive talaga. Diyan po nangyayari yun. Matitinding mga disgrasya, mga aksidente lalo na sa expressways. Ang bilis ng takbo mo. Bigla kang aantukin. Pagising mo, nasa ospital ka na. Hindi bali sana kasi sa ospital ang pagising mo. Ang mahirap pag nagising ka. Hindi mo alam kung nasaan ka, di ba? So, yun po, iwasan po natin na mag-drive ng inaantok. Kasi mawawalan ka talaga ng control. Lahat, sa manibela, sa preno, sa gas, sa clutch, sa cambio, mawawalan ka ng control dahil inaantok o nakatulog po tayo. So, huwag natin bayaan na magkagayon. Ang antukin tayo, tila natutulog bilang mga pamilyang Kristiyano, nalilimutang magtapat sa ministeryo, nalilimutang gumawa ng mabuti sa kapwa, nalilimutang magbago sa ikabubuti. Huwag po tayong matutulog na tila baga hindi natin alam ang nangyayari sa ating paligid dahil nalilimutan natin magpasalamat sa Panginoon, di ba? Kasi alam nyo, yung mga taong hindi nagpapasalamat sa Diyos, hindi po grateful, parang natutulog. Ang tao kasing natutulog, walang kaalam-alam sa nangyayari sa paligid niya. Tayo po hindi gayon, di ba? Gising tayo lagi. Alam natin yung mga pagpapala at kabutihan ng Panginoon. So sa isang pamilyang Kristiyano, lagi tayo nagpapasalamat. So yun, iwasan ang pagkaantok. Sabi nga, as for me and my household, we will always serve the Lord. So yun po ang lagi nating pinupuntahan. We must avoid distractions. Ano ba mga naging distractions? Minsan yung trabaho, minsan yung pag-aaral, yung pagbo-boyfriend, yung pag-aasawa. Pero huwag tayong madidistract. Mag-focus tayo sa daan. Dapat nating i-concentrate. Yun po ang mas mahalaga. Nakapaglilingkod, nakakagawa ng ating mga katungkulan. Number 3, before swerving. Ano ba yung swerving? Yung pagpunta sa kabilang linya, mapakaliwa o mapakanan. Anong dapat mong gawin? No sudden swerving. Yung pong biglang liko, biglang pagpunta sa kanan o pagpunta sa kaliwa. Diyan po nangyayari kadalasan yung road rage . Kasi pag bigla kang kumanan o bigla kang kumaliwa, may makakat ka na maring halos kasabay mo na.
sa daan, di po ba? Maaring maaksidente o maaring magalit yun kasi parang chine-check brake mo siya. O, kaya dahil lang, bubusinahan ka ng napakalakas. Bibigyan ka na ng mga signal sa kamay na hindi ka nais-nais dahil bigla ka nag-swerve. Pero hindi po dapat na ginagawa yon ng sino man pong nagdadrive. Mapa-motorsiklo, mapa-tricycle, kahit mapa-bisiklete, kahit mapa-kotse. No sudden swerving. Bago tayo lumipat sa kanan o sa kaliwa, tumingin po tayo muna sa ating kanan, sa ating kaliwa, tumingin po tayo sa harap, tumingin din po tayo sa likod. Para wala po tayong ma-discomfort na kasabay nating naglalakbay o nagdadrive din. Ano ibig sabihin po? Paano i-apply sa buhay yan? May direksyon na po tayo, di ba? May dapat nang puntahan. Avoid sudden changes sa ating mga plano, sa ating mga pangarap, lalo na kung lisya iyan o hindi kaugnay, in line sa plano ng Diyos sa atin. So, kasi bigla po kasing na-approve ako sa ganito Pwede kong mag-immigrate. Paano kung mapapabayaan mo yung trabaho mo, mapapabayaan mo yung ministeryo mo? Huwag kang pabara-bara. Pag-isipang mabuti. Planuhin mabuti. Kasi hindi man bawal talagang manirahan sa ibang mga bansa Kadalasan yung nagiging simula ng binhi para magkaroon tayong kapatiran sa ibang mga bansa. Pero ang sinasabi, avoid yung sudden swerving, sudden pagbabago ng dapat nating gawin sa buhay. Pag-aralang mabuti, tumingin sa kanan, tumingin sa kaliwa, tumingin sa harap, tumingin din sa likuran. Diba? So yun ang mahalaga na mangyari at nagagawa natin sa isang pamilya na Kristiyano. Mahalaga po, we must keep on moving on. Diba? Minsan talaga may mabagal sa harap kaya mangyayari, kakaliwa tayo para makapag-overtake. Kahit businahan mo, ilawan mo, ayaw umalis May nangyayaring ganyan. So, magsuserve tayo, pero bago ka mag-serve, tumingin ka muna sa kaliwa, tumingin ka sa likod para safely makapag-overtake doon sa mabagal sa harap. May mga nagpapabagal sa atin. Minsan, kasama pa, kamag-anak yan. Minsan, trabaho yan. Minsan, boyfriend. Minsan, asawa ka. Pero hindi dapat magpabago. We must overtake those obstacles para patuloy pa rin tayo sa direksyon na dapat po nating mapuntahan. Diba? So, hindi dapat maging obstacles mga kapatid yung pag-aaral mo, yung negosyo mo, yung trabaho, at maging pagkasintahan. Hindi. Dapat pa maging inspiration yan para magpatuloy tayo to keep moving on para marating ang ating pong destination. Alam nyo, yung pagtingin sa kanan, sa kaliwa, sa likod, at sa harap, yun po pagiging safe, to be safe. Maingatan mo yung mga katabi mo sa daan, maingatan mo yung nasa harap, at syempre maingatan natin ang ating sarili. Anticipation po yun. Kasi pag bilang swerving, maaari kang mabangga, di ba? Maaari kang mapunta sa isang kasakunaan na hindi po nararapat. At yun nga, may magagalit, may bubusinan ng malakas, merong hahabol sa'yo, ikakat ka din. Ganun nga nangyayari, nakikita po natin sa daan yan. Yung napakabibilis ng mga bus, nagkakatan sila, may mga kotse talagang nagbabantayan. Hindi ba rin sana kung sila lang ang mapapahamak. Nadadamay po tayo na maayos naman sa pagdadrive. So ngayon po, ano pa mahalaga? Use signals para maipadama mo, maipakita po natin ang ating mga intentions. Mahalaga po yan. Di basta-basta na kakaliwa ka o kakanan ka without signaling. Di ba? Mahalaga yan Kasi sabi nga, mga ilang metro pa, malayo pa, kung kakanan ka, mag-signal ka na. Para yung mga katabi mo, nasa likod mo, alam yung gagawin. Para hindi sila magmamabilis, para hindi sila mag-overtake sa kanan mo. Kasi alam nila kakanan ka. At unti-unti kang pumupunta sa kanan para pumunta sa kakananan. So, use signals. Pabatid po natin, be very clear sa ating intentions. Kakaliwa ka, sumignal po tayo. O halimbawa, nakahinto ka sa isang daan, sa isang lugar na hindi mo dapat hintuan, mag-hazard ka.
Nagbiblink talaga. Yun ang paraan. Para kita nila, emergency. Kailangan mo ng tulong, kailangan nilang mag-ingat dahil nakahinto kayo. Yun po pagpapakita ng kalagayan natin ng ating mga gagawin. Ibig lang sabihin, sa buhay po natin, alam nyo, sa buhay Kristiyano, we must be clear sa ating intentions. Ang intention po natin is to glorify the Lord. For us to be rewarded sa panahon na haharap na tayo sa ating Panginoon. Ang intention natin to be transformed into a better person, into a good Christian. Mag-conform po tayo sa imahe, sa image ng ating Panginoon. So, we should be clear sa ating intention. Ito ang gusto ko. Gusto kong maging katulad ng aking Diyos, ng aking Heavenly Father. So, ito ang aking gagawin. Iiwas ako sa aking mga kaibigang bad influence. Sasama ako sa aking mga kapatid sa church na magme-mentor sa akin o maghahawa sa akin para maging active sa gawain at maging mabuting tao. Yun po mabuting mga intensyon. So, pagka gusto nating mag-improve, we will always pray to the Lord. We will make a way para magkaroon tayo ng devotion sa Kanya. Sa umaga, tayo gigising na maaga, magbabasa ng Bible, at magme-meditate sa mga kalooban ng Panginoon sapagkat we intended to know Him more, to serve Him more, and to love Him more. Be clear sa ating mga intention, sa ating paglalakbay, ang ginagawang paglalakbay, patungo sa ating destination. So, ang ating intentions palagi is a God-honoring intention. Ang mga pag-honor sa ating Panginoon. Magpapakasal ka ba? You should honor the Lord. Be pure. Paghandaan niyo yung kasalan ninyo at yung marriage niyo, pagsasama bilang mag-asawa. Mag-aaral ka ba? Gusto bang mag-abroad? Be clear with your intentions. Ang intention mo is not only financial gain. Ang intention mo para maalagaan, maingatan ng iyong kaluluwa. Maingatan ng iyong eternal benefit na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Hindi ka driven ng mga financial gains. Hindi ka driven ng popularity, ang pagiging famous. Driven ka upang maging sakdal na Kristiyano, perfect, katulad ng ating Panginoon. Ano pa? Ikalima, maintain speed limits. Alam nyo, mahalaga po na mag-maintain tayo lalo sa mga expressways. May mga speed limits po dyan. Nakalagay, minsan 100, 80, 60. Kung sa Skyway po, 60 lang. Doon sa mga zigzag na daan, pag sa diretso na, sa Buendia hanggang SLEX, pwede na 80. Igalang po natin yung mga speed limits. Kasi yan po yung inilagay doon para ma-avoid yung mga accidents. So, take time. Huwag palaging magmamadali kasi bakit ba tayo minsan sumusobra sa speed limit? Kasi kulang ka na sa oras Hindi ka gumising na maaga, may appointment ka, dapat makarating sa dakong yaon, kulang ka na sa oras, bibilisan mo ngayon. Hindi mo na igagalang yung speed limits na nakalagay. So mahalaga po, we must take time, gumising na maaga, plan ahead. Ilang oras ba ang gugugulin? Magugugol mo naman yan Di ba yung mawe-waste mo gaano katagal? Pag-aralan mo, anong oras ka aalis? Anong dapat mong gawin? So, yun po mahalaga. Maintain speed limits and enjoy the ride. Diba? Make room for delays. Ganyan din po sa ating buhay. Huwag kang masyadong aggressive. Huwag masyadong mabilis. Dahan-dahan lang. Minsan may mga kapatid, napaka-aggressive sa gawain, di ba? Hindi ko sinasabing bawal po yun ng masama. Kaya lang, aggressive, tapos biglang hihinto. Hindi po tama yon, di ba? Pagka nangangasiwa ganito, masigabo, masigasig. Pag napalitan, hindi na. Hindi po dapat na gayon. We must maintain our speed limit. Yung kung paano ka agresibo, sino man ang nangangasiwa, ganun pa rin. Tuloy mo lang sapagkat yaon ang karapat-dapat sa ating
Panginoon. Not so fast, not so slow, moderately lang na makapagbibigay kalawalhatian sa Diyos. May negosyo ka, pagbutihin mo yan. Pero huwag bayaan na gusto mong napakabilis umunlad na dahil doon, mapapabayaan mo ng ministeryo mo. Diba? Mawawalan ka ng time sa pamilya mo. Mawawalan ka ng time sa church, sa iyong paglilingkod. Sumosobra bilis mo. Diba? Sa pag-aaral naman, matalino ka. Ikaw summa cum laude. Gusto pong mag-masteral, pumunta sa ibang mga bansa. Paano kung mapababayaan mo yung ministeryo? Diba? Malalayo ka sa iyong pamilya. Not so fast. Limitahan lang po natin ang ating takbo. Tiyakin po natin na we are enjoying the ride at we are making room for delays. Kasi nangyayari yan Diba? May mga pangarap tayo. Dinadalangin natin sa Diyos. Minsan hindi po nangyayari. We must make room for delays. Meron po mas mahalaga, mas mabuting plano ang ating Panginoon. So, kainaman lang ang takbo. Eksakto lang. Sa ganitong pagkakataon, mag-a-arrive tayo sa destination. Eksakto lang. Pagdating ng Diyos, ng mukhaan, eksakto lang. Makakasama tayo sa Millennial Kingdom. Diba? Ano pa? Yung pong mga road signs, ating pong igalang. Halimbawa, sabi po, sa driving, we must always yield. We must always give way. Yung maging mapagbigay. Be patient. Avoid road rage, di ba? Ipagpalagay na, nasa tama po tayo, maayos tayo nagdadrive. Biglang may nag-swerve. Binabawal natin kanina. Ikaw ba madidiskaril na ang ating diskarte? Mag-iinit na ba ulo natin? Magmumura na ba tayo? Bubusinahan na ba natin siya ng malakas? We must control our feelings, our emotions. Huwag po natin pabayaan na out of hand ang ating damdamin, ang ating kalooban at magbunga po ng road rage. Diba? Talagang magagalit ka, hahabulin mo, na muntik-muntikan na magkabanggaan na kayo. Hindi po. Ano ba naman kung madelay ka ng 2 segundo? Di ba? Minsan ganun lang yun Ano ba naman kung madelay ka ng ilang minuto? Di ba? Kaysa magkaroon ka ng kagalit, kaysa sumama ang ating loob, kaysa masira ang ating araw. So, sa driving po, we must always yield, magbigay. We must always give way. We must be patient. Yung pong sacrifice, kailangan po yung self-control. Diba? Kaya sa ating pong buhay, sa mag-asawa, always yield. Kahit ikaw yung nasa tama. Diba? Maging mapagbigay sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa mga magkakapatid, gayon din. Yung mapagbigay, sila po yung mas matalino, totoo. Sila po yung mas wise o mas alam ang tamang gawin. Kadalasan ng pinagbibigyan, ito yung mga arrogant. Diba? Ito yung mga walang pasensya. Pero tayo hindi gayon. Be patient. We must avoid troubles and accidents. Kasi isang maliit na kawalan ng pasensya, malaking trouble po yan. Di ba? Halimbawa, hinabol mo, kinat mo ngayon yung kumat sa'yo. May baril pala, nagkabarilan. Malaking problema. O kaya naman, nagkabanggaan. Malaking problema yan. Titigil kayo sa daan. Maghihintay kayo ng pulis para magkaroon ng police report. Ano mangyayari? Sira ang kotse mo, may tama. Hindi ka na ngayon, ipapunta pa naman kayo sa bakasyon. Diba? Gusto nyo mag-relax bilang isang pamilya. Ala na, nadiskaril na. Dahil lang sa kawalan ng pasensya, dahil lang sa hindi pag-yield o hindi pag-give way. So, mga kapatid, napakahalaga po niya sa ating buhay. Kaya yung driving lesson na ito mahalaga may nagkasala kang anak. Hindi mo pwedeng tikisin yan. Disiplinahin ng godly discipline. Gentle rebuke. Pabigay po natin sa kanya gentle na galit, ibigay pagpapayo para tuloy-tuloy pa rin ang inyong relasyon. Masaya pa rin kayo. Hindi po pwede na manatili ang galit, sama ng loob sa anak
at sa magulang. Maging sa mag-asawa, gayon din po. Para ma-avoid yung mga troubles, mga makakabagal, makakapigil sa ating ginagawang paglalakbay. Diba? Ganyan ang nangyayari. Masaya na sana eh. Magbabakasyon na sana. Kaya lang, kaunting pagkakamali, kawalan ng pagbibigay, nadiskaril ang lahat ng bagay. So, ating pong buhay bilang naglalakbay po tayo sa mundong ito. Huwag nating bayaan yung mga distractions na ganyan, yung mga aksidente, mapigilan po tayo. Nagkakamali, maaari yung kasabay natin sa daan, di ba? Parang ano po yan, maaaring magkamali ang ating anak, magkamali ang ating asawa, kamag-anak o sino man. Pero huwag po natin bayaan na dahil sa kanilang pagkakamali, magkamali rin tayo. Hindi po ba? Nakukuha niyo po yun? Kasi nangyayari po yan, na dahil sa kapintasan, kakulangan ng ating kapwa, mababago na tayo sa dapat nating gawin. Di ba? Alam po natin yung tama at mabuti. Sila ang nagkamali, sila ang nagkulang. Ba't po natin pababayaan na maging mali ang ating gagawin? So, sana na unawaan po natin to bilang mga magulang, bilang mga anak. Kaya po yung diniscuss ng mga nagdaan na acceptance, mahalaga po yun eh. Huwag tayong padidiskaril. Huwag natin pababayaan na yung mga nangyayari, madiskaril ang ating paglalakbay. So, always give way, always yield. Avoid troubles and accidents. Ikapito, plan your trip to arrive at right destination. Paplanuhin po natin yung paglalakbay. Hindi po pwede na bara-bara lang. Alam po natin kung saan tayo mag-stop over. Alam natin kung dapat natin i-check up yung mga kotse natin. Kinakailangan po i-tune up yan, yung kotse. Kinakailangan po, alam natin kung saan tayo hihinto. Alam natin kung kailan tayo magpapahinga. Ang goal po natin is to arrive at desired destination. Diba? Be wary of warning signs. Diba? O nakalagay. O dyan, zigzag. Nakita natin, nakaposte doon. So, ibig sabihin, mag-slow down ka na. Zigzag yung daan. Slow down ka na. O, slippery when wet. O, umuulan. Dahil slippery yan, slow down ka rin. Mag-minor na po tayo. Di ba? O ano pa? Yung halimbawa, yield. Kasi papunta ka sa main highway, galing ka sa service road, you must yield. O, magbigay ka para maiwasan ng disgrasya. Yan po ang mga road signs na dapat nating sundin para makapag-drive ng smooth. Sa buhay po, may mga warning signs ang ating Panginoon. Di ba? Slow down. Hinay-hinay lang kapatid. O yield, lagi kang magbibigay. O di ba? O dyan, slippery yan. Madulas na daan niya, huwag kang dumaan dyan. Di ba? Hindi ka mapapabuti kung ito pupuntahan mo. So yun po ang mga warning sa isang pamilyang Kristiyano na makukuha natin sa pagdadrive. May mga warnings, may warning signs sa Panginoon, igalang po natin yan. Planuhin po natin palagi ang ginagawang paglalakbay. At sa plano po, alam naman natin yan, plano ng Diyos sa atin yan eh. Huwag po tayong magdi-deviate do sa plinano ng Diyos sa ating buhay. The goal is to arrive at desired destination. Ano po yun? Ang desired destination natin. Ang tatay, ang nanay, ang mga anak, to become the best version of ourselves. Maging mabuti, responsible na tatay, maging mabuti, responsible na nanay, maging God-honoring children. Yun po ang destination natin. Hanggang sa paglaki, makalakhan yan, makatandaan, at lahat tayo, ma-honor po natin ang ating Panginoon. Makabuo po tayo ng isang tunay na pamilyang Kristiyano. Na kilala ang Diyos, naglilingkod sa Panginoon at minamahal ang Panginoon. So, sa huli po mga kapatid, rejoice always, enjoy the ride. I-enjoy po natin ang buhay Kristiyano. Bagaman may alalahanin, may problema, may mga sakit na ikamamatay, rejoice pa rin. Maging mapayapa po tayo
delight in the Lord para ibigay niya yung desires ng ating puso. Pray always. Huwag po tayong titigil ng pananalangin sa Diyos. Lagi po natin ipagtatagubilin sa Kanya. Ang ating anak, ang problema ng ating anak, yung kanyang pakipagkasintahan, yung apo natin, yung kanyang pagpapamilya, yung pag-aaral, papanalangin natin, maging ang kanyang mga ministeryo. And be thankful. Ano man ang dumating sa ating buhay, sa ating pamilya, pagpasalamat natin sa Diyos. Pagpasalamat po natin yung gift of life, yung patuloy na buhay, kalakasan at kalusugang ibinibigay ng Diyos. Pagpasalamat po natin yung ating pamilya, ang ating mga anak, apo, mga tito at tita, lolo at lola, mga kapatid. Pagpasalamat po natin. Napakabuti po na magkaroon ng pamilya. Yung ating po mga kaibigan, na ka-eskwela, na kaibigan along the way, pagpasalamat po natin sa Panginoon. At yung mga opportunities na binibigay ng Diyos for us to be happy, for us to be blessed financially, materially, o spiritually. Ipagpasalamat po natin yon. At yun po'y sumasagana na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. So lahat tayo gusto matutong mag-drive. Okay po yan. Pero sa pagdadrive ng buhay Kristiyano, sana gamitin din po natin yung mga driving lessons na na-discuss po rito. So sana po tayong lahat ay nakinabang sa ating tinalakay, matuto tayong mag-drive. At hanggang makarating po tayo doon sa ating desired destination. Pagpala po sa atin ng Panginoon ang ating mga tinalakay magmula ngayon at magpakailanman. Tayo po ay sumapit na sa dulong bahagi ng ating pong programa. At bago po ang pansamantalang pagtatapos, tayo po ay mag-ukol ng isang panalangin upang ating hingin ang patuloy na pagpatnubay at pagpapala ng Diyos sa mga kasunod pang oras ng araw na ating lalakaran. Inaanyayahan ko po kayo na pumikit at sama-sama nating ipaabot sa ating dakilang Diyos ang ating pong panalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa muli mong pagpapatunay ng iyong pagmamalasakit, ng iyong pagmamahal, ng iyong kapangyarihan sa lahat ng mga nakapakinig sa programa at sa episode na ito. Maraming salamat din sa patuloy mong pagkasangkapan sa bawat isa sa amin upang kami po ay makapaglingkod sa amin pong kapwa-tao. Sumasampalataya kami, ikaw ang unang-unang may kagustuhan na makita mo kami sa tapat na paglilingkod sa aming kapwa. At sana na ihayag namin ito sa pamamagitan ng pagkasangkapan mo sa naghatid ng iyong banal na mensahe. Panginoon, tunay po, ikaw ang aming guro, ikaw ang aming pastor, ikaw ang nagbibigay sa amin ng kaalaman. Ang kailangan lang namin, magtiwala ng buo sa iyo. At huwag manghawakan na hanggang dito na lang sa kasalukuyan ang amin pong mga buhay. Pastor ka na handa kaming ihatid sa sariwang pastulan upang palusugin kami, pasaganain at patatagin ang aming mga kaluluwa. Panginoon, tulungan mo kaming huwag mamiss ang pangako mong ito sa simpleng paraan na asahan namin ng iyong pagtulong. Huwag kaming manghawakan sa aming sariling karunungan. Ito ang aming maibahagi sa aming mga kapwa, sapagkat sa bawat karanasan namin sa pagtulong mo, sa bawat karanasan namin ng pag-aalaga mo bilang pastor, sa bawat karanasan namin sa karunungang panibago sa iyo bilang aming guro, ihahatid kami nito sa isang panibagong antas o level ng aming mga pagkatao upang ang mga pagpapalang tinanggap namin sa iyo dumating sa isang pagkakataon, kami ang maghangad na maging pagpapala sa iba sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga kaalamang nagmula sa iyo. Ama, ipagpala mo ang araw na ito, ang maghapong ito sa aming buhay. Maramdaman at ma-experience ng aming mga kapwa na kung panghawakan ng iyong mga pagtuturo, magtatapos ang araw na ito na isang panibagong karanasan sa piling ng aming dakilang guro. Panibagong karanasan sa piling ng aming pastor. Ikaw na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nihiling namin sa iyo
na ito ang mangyari sa amin sa maghapong ito. Sa pangalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sana ay patuloy niyo po kaming samahan sa mga kasunod na pagtatanghal ng programang Blessed Day. At sama-sama nating muling tanggapin ang araw na pinagpala ng kataas-taasang Diyos. Muli, Elder Ryan Bernabe po para sa programang Blessed Day. Hanggang sa muli po nating pagkikita, isang pinagpalang araw po ang sumaating lahat. Let us all have a blessed day.